Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. Panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating re-reviewin. Kaya tara, samahan niyo akong alamin at baka ito na ang maging solusyon sa pera problema natin. Ngayong araw nga ay excited ako kasi hindi lang loan application ang ating pag-uusapan. Napansin ko kasi sa comment section is madami ang gustong manalo ng papremyo dito sa ating channel na everyday is napapansin ko nga ang nagko-comment is sana daw ay manalo sila. Gusto nyo ba na magpapremyo tayo or pumili tayo ng winners sa ating mga videos everyday? Kung gusto ninyo ay mag-like lang kayo at mag-comment dyan sa ating comment section para makita ko. Mag-yes lang kung gusto para at least makapag-share ako ng konting blessings na nare-receive natin dito sa ating YouTube channel. Para at least kung hindi man loan ang purpose mo kaya nanonood ka, at least meron kang hinihintay na baka sakali is manalo ka sa ating papremyo. And sa ngayon is, pinakakaisipan pa namin mabuti kung paano ba yung magiging paraan natin kung sino bang mananalo sa ating raffle para at least naman is maging fair yung pagbibigay namin ng premyo. At ayun na nga, kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Bagong online loan application na naman nga ang re-reviewin natin ngayong araw. At syempre, pag may bagong application is, ano pa nga bang gagawin natin kundi reviewin yan para at least magkaroon na kagad kayo ng idea kung magkano ba ang pinapalo nito sa first-time user, kung buo pang nakukuha to or mataas ba ang interest or yung nababawas, at kung mahaba ba ang kanyang loan term. Base kasi sa ads na ipinapakita na itong online loan application na re-reviewin natin ngayong araw, ay pwede daw tayong mag-loan ng up to 20,000 pesos for first-time user. Wala pa ako nakitang ganitong application. Kaya tingnan natin kung ito na ba ang unang application na nag-o-offer ng ganito kalaki para sa first-time user. At ito ay mayroon na ngayong 4.8 na ratings. Napakataas niyan. Pero syempre, hindi tayo pwedeng magbase sa ratings para masabi natin na legit ang isang online loan application kagaya ng i-review natin ngayong araw. Itong online loan application na ito ay super low daw ang kanyang interest rates at fast and simple lang ang kanyang application. Tayo naman kasi, di ba, lagi naman nating naririnig at napapanood yung mga ganyang klase ng ads na ipinapakita ng mga bagong lumalabas sa online loan application. Kaya, huwag tayong basta-basta magpapaniwala sa mga ganyan. Kaya tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least bago ka mag-try at bago ka mag-loan is magkakaroon ka muna ng idea kung legit pa talaga o hindi ang application na ito. Ang online loan application na re-review natin ngayong araw ay ang Peso Peso Loan Credit App. Ang application na ito ay pwedeng ma-download sa App Store. Pero syempre, wag nyo muna ita-download to. Hayaan nyo munang ako yung mag-download para sa inyo para ma-share ko yung experience ko dito. Para at least kung hindi man ito legit, eh hindi na masayang yung oras nyo sa pag-apply. Sa totoo lang kasi kapag tayo ay nag-a-apply at nag-encode or nagta-type ng ating personal information, sa totoo lang is nakakainip yan at pag nakita nating sobrang haba is nakakabagot talaga. Pero syempre dahil nangangailangan nga tayo, napupush lang tayo na mag-answer at magbigay ng ating personal information. At least dito sa review na to, kung hindi talaga legit yan, ay hindi na talaga masasayang ang oras mo. At after ko ma-download yung online loan application na yan is, syempre, para makapag-register at makapag-login tayo dyan, is kailangan nating ilagay yung ating phone number para makapag-send ng verification code. At after nyan, is let's go na agad tayo. At dito sa homepage niya, same pa rin nakalagay. Ang loan amount na pwede nating ma-loan dito is up to 20,000 pesos at meron siyang 0.05% per day na interest at pwede daw natin niyang bayaran. Ang loan term niya is up to
91 days at may plus pa nga dyan. So, ibig sabihin, dito sa pinapakita niya, hindi lang 91 days yung kanyang loan term. Tingnan natin kung totoo ba talaga yan. Kasi, mahirap na magtiwala dyan. Madalas kasi dyan, 7 days lang talaga. So, tingnan natin tong online loan application na ito. After nga niyan, ay dito na agad tayo sa mga sasagutan natin kung itutuloy mong mag-loan dito sa online loan application na ito. Siyempre, hindi mawawala dyan ang basic information or yung personal information natin. Dito sa personal information, tatanungin ka nila kung how many online loans do you have currently? Kung meron ka bang online loan na kasalukuyan kang naka-apply or may binabayaran ka, kung ilan yon. Tapos, ang kasunod niyan, how many times you borrowed money before, kung ilang beses ka na ba nakapag-loan, kung ilang beses ka na ba nakapag-try na mag-loan. So, dito din, tatanungin ka din nila kung longest overdue days, kung meron ka bang overdue sa mga past na niloanan mo. Siyempre, ang hirap namang i-declare dyan kung meron man, kasi baka mamaya hindi tayo i-approve sa ating application. So, kasama din dyan, siyempre, ang education level, kung ano bang natapos mo. And then, yung type of housing. So, dito yung types of housing, kung yan ba ay rented, kung yan ba ay pag-aari mo talaga, kung owned talaga. And then, kasama din dyan ang marital status, kung married or single. And then, yung monthly expenses. So, dito, numbers only ang lalagay. So, itatype mo lang dyan. Halimbawa, 10,000 naman. So, 10,000 lang ang ilalagay mo dyan. So, marami pang susunod na mga katanungan dyan. Itong mga binigay ko sa inyo ay ilan lamang under sa personal information. And medyo mabilis nga lang pala yung process dito sa pag-apply kasi dito na tayo sa contact reference. Ang contact reference na kailangan nila dito is 3 lang. So, mas konti yung kailangan ibigay nating contact reference. So, kailangan lagay natin yung relationship natin sa contact reference na inilagay natin, tapos yung kanyang name at phone number. Make sure lang na alam nila na ginamit natin sila as contact reference kasi sigurado, pag hindi tayo na-contact ng mga agent ng OLA na yan, ang susunod nilang kukulitin ay ang mga nilagay nating contact reference. At sa mga ID naman na pwede dito sa OLA na ito is ang National ID, Postal ID, PIN card, PhilHealth, SSS, Voters ID at UMID. And kapag nakapili ka naman na ng ID na gagamitin mo or ipapresent mo dyan sa application mo, is pipicturean mo lang yung harap niyan. And after mo masend nga yan is magkakaroon ka ng facial recognition na importante sa mga online loan application kasi nga, doon nila machi-check kung ikaw ba talaga yung naglo-loan or nagamit lang yung ID mo sa paglo-loan. At dito na tayo agad sa withdrawal account or kung saan ba natin marireceive yung niloan nating pera. So, dito pwede pa rin ang e-wallet at bank. Sa e-wallet, pwede ang GCash, PayMaya at GrabPay. Sa bank naman, any bank is pwede. So, syempre, ang pipiliin ko lang dito ay GCash kasi yan naman talaga yung mas madaling gamitin sa ngayon na ginagamit din ng iba. Alam ko yan. So, dito natin marireceive yung amount na niloan natin pag na-approve tayo dito sa online loan application na ito. And after nyan, napakabilis lang talaga dahil dito na agad tayo sa pinakahihintay nating part or yung pinaka-importanting part ng ating review dahil dito malalaman natin kung magkano ba talaga yung pinapaloan niya sa first-time user, magkano ba yung interest or kung buo ba nating makukuha yung amount na niloan natin at syempre yung loan term, kung gaano ba katagal yung ating pagbabayad. So dito nga is na-approve ako ng 2,000 pesos. So, hindi siya naiiba sa ibang online loan application. 2,000 pesos lang po at hindi 20,000 pesos ang binibigay niyang credit limit para sa first-time user. So, dito nga, ang tanong kung buo ko bang nakuha. So, eto na nga. Babayaran ko siya ng 2 beses. Actually, dito nakalagay nga 3 pa. So, hanggang 3rd repayment period siya. At ang kanyang details ng fees, hindi ko siya buong makukuha yung 2,000. Ang makukuha ko lang is 1,260 pesos. So, saan mapupunta yung ibang mababawas dun sa ating niloan na 2,000 pesos? So, nakalagay dito is service fee ay nagkakahalaga na 740 pesos. So, saan mapupunta yon? Sa transfer fee, pagka
sinend nila sa atin yung pera. Tapos yung charge when disbursing. So, ayun na nga, mababawas yon. So, dun daw mapupunta yung service fee na 740 pesos. Tapos, meron pa siya dito na interest na 91 pesos. Kaya, ang disbursement amount na marireceive lang natin is 1,260 pesos. So, dito sa online loan application na ito, mahati nga sa tatlong pagbabayad natin yung amount na niloan natin na 2,000 pesos. So, paano ba yung tatlong beses na pagbabayad natin? Actually, 7 days or before 7 days pa lang babayaran na natin ng buo yung 2,000 pesos na niloan natin. And yung second repayment natin is 45 pesos na lang ang babayaran natin at yung third repayment is 45 pesos ulit. Kasi kung mapapansin nyo kanina, yung nabawas dun sa amount natin na 740, hindi pa kasama yung interest doon. Kasi yung interest niya dito na nakalagay is 91 pesos. So, parang mawawalan din ng interest dahil kapag nabayaran mo daw on time yung 2,000 pesos, is mawi-waive na yung dalawang 45 pesos na dapat mong bayaran sa second and third repayment. So, yun nga po yung kabuuan na details netong online loan application na review natin ngayong araw. Siyempre, ang desisyon kung mag-loan pa rin kayo ay nasa inyo pa rin po yan. So, ang purpose ng aking review is hindi kayo para hikayatin na mag-loan, kundi para i-share ko lang yung experience ko para at least bago kayo mag-loan dito is alam nyo na kung magkano ba talaga yung pinapaloan nila, lalo na sa mga first-time user na kagaya ko. So, hanggang dito na lang muna ang review natin ngayong araw. Hintayin ko po yung comment ninyo kung gusto nyo bang magkaroon tayo dito ng papremyo. Mag-yes lang po sa comment section. Huwag nyo rin kalimutan na i-like yung ating video. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!